Welcome back mga kaibigan. Pag-uusapan po natin, Dwight Ramos, tambak sila ng 25 points pero nanalo pa, kaso nasa pack siya. Renz Abando, big improvements, nakuha ang tiwala ni coach at may bagong orders sa kanya. At team ni Kai Sotto, wala pa rin pong panalo, 0-4 na. Ano ang nangyari sa Koshigaya? Simulan po natin kay Renz Abando. I'm sure napanood po ninyo ang highlights. Ito 1 minute lang naman to at meron tayong bagong balita sa kanya. Una sa lahat, masasabi ko napakaganda ng nilalaro ng ating kababayan ngayon nung binigyan siya ng pagkakataon maging starter. Yan yung highlights niya nung isang araw at ito makikita rin natin yung ginawa niya kanina. Grabe nilaro ng ating kababayan. Ito po ang laro niya kanina, highlights niya. Pinakita niyo yung kanyang mga range at mga kaya niyang gawin sa loob ng court. Talagang bigay todo siya para makuha ang tiwala ng kanyang coach na ginawa siyang bench player at limitado ang playing time. Yan yung ilan sa ginawa ni Abando. I'm sure talaga natutuwa yung coach niya. At may sinabi pa after the game yung coach niya, mababasa niyo po mamaya. May orders sa kanya, may request. Talagang nakuha ang tiwala ng coach nitong si Abando. Yan naman sinasabi ko, pakitaan mo sila Renz kasi meron daw Abando 2.0 naka-teammate ni Abando kaya daw nababangko. So ito, nabigyan ng pagkakataon si Renz, mas pipiliin syempre yung legit na Renz Abando, hindi yung 2.0. Ito, starter siya, nag-average po siya sa last 2 game na starter siya. 20 points per game. Isipin nyo yun, mula 3 points per game, may get siya off the bench. Itong first 3 games niya. Ngayon, 20 points per game. Nakakatawa naman. At ito, nakuha niyang tiwala ng kanyang coach. Yan mga kaibigan, makikita nyo naman. At talagang improving daw ang ating kababayan. At ito, meron pa siyang mga request yan niya, nababasa natin. At sinasabihin pa si Abando na dagdagan, gawing 6 3-point attempts per game. So ito, balitaan ko po kayo na mabilis sa ating pambatang na si Kai Sotto at kanyang team na Koshigaya Alpas. Mga kaibigan, wala pa pong panalo ang ating Koshigaya. Talo na naman po kanina. Kahit ang galing ng import na si Domboya ay talagang kinakapos pa rin sila. Kasi parang dadalawa po kasi ang import ng Koshigaya ngayon. Kasi yung Jarrell Martin ay isa pang import ay first 2 games hindi naglaro. Tapos dito sa last 2 games naglaro man pero limitado lang playing time, mga 10 minutes lang. At isang pang major factor, hindi nakakalaro ang pambato natin si Kai Sotto. Nihintay pa ata ng Koshigaya na magbalik si Kai bago sila manalo. Huwag naman sana, para pag nagbalik si Kai at medyo may mga panalo, may pag-asa makapasok sa playoffs. Kasi tingin talaga, malakas po ang team nila Kai Sotto basta kompleto sila. At isa pang factor ay suspended yung coach ni Kai. Nagko-coach ngayon dito sa Koshigaya ay yung assistant coach. So eto, pag-usapan na po natin si Dwight Ramos. Ito yung game nila kanina, nakakatuwa ang laban na ito mga kaibigan. Bukod sa napakahusay ni Dwight Ramos, simpleng maglaro, talagang magaling mga kaibigan. So yan, makikita natin yung ginawa niya. At gusto kong malaman po ninyo, ito natampakan sila ng 25 puntos sa simula pa lang ng second quarter. Grabe yan mga kaibigan, na ipanalo po nila. Wild ending talaga mga kaibigan. So ito, Dwight Ramos, kita natin ginawang round robin lang, nilalaro lang, malakas na defenders ng Hiroshima Dragonflies. So ito makikita natin dito mga kaibigan na nasa pack dito si Dwight Ramos, nasa laubong. Masakit yung ganun mga kaibigan, lahat ang bilis ng takbo mo, yung mapitik na nga lang, ganun pa. Nakaumang sa yung siko. So yan makikita natin, nanalo po sila lucky tip in sa teammates niya, 14 points, 3 rebound, 5 assists and 1 steal. Mga kaibigan, maraming salamat po sa support. Sana mag-like and subscribe po kayo and mag-comment po kayo. Mabuhay po kayo.